Hello, bonjour, kamusta? At nagbabalik nga ang ating pag-voice over. Naging busy kasi ako this past few months sa pag-establish ng aking online business. At the same time, I am still a full-time employee and a mother of 2-year-old. For this week's vlog, I want to share to you my Monday vacation activity. Monday, August 5 nang i-record ko ang mga video na ito. Nagising kami ng 9 AM dahil sa alarm ko na nakalimutan kong i-off, kaya nang namarinig din ni Baby Trinity ay nagising na din siya at di na nakatulog pa ulit. So wala na din kaming choice kundi bumangon at mag-aasikaso na lang sa kusina at maglinis ng bahay. Tinulungan din ako ni Habi na mag-ayos at mag-intindi kay Trinity. So habang busy ang dalawa sa pag-aayos at paglalaro, ay tinake advantage ko na ang pagkakataon para makapag-prepare at makagayak para sa lakad namin ni Mother Earth. Niyaya kasi ako ni Mother Earth na mamili at namasyal na din. Hindi ko na isinama si Trinity at naiwan na lamang siya sa bahay kasama ng kanyang daddy. Nakaligo na nga ako at nagsuklay ng kaunti at inirampa ng bahagya ang aking OOTD. Medyo makalat na naman nga ang background dahil ikinalat na naman ni Trinity ang kanyang mga toys pagkatapos mag-ayos ng kanyang daddy. Pagsapit ng 1:45 PM ay lumabas na ako patungo sa metro at sasakay na ng tren. Napakalapit lang ng metro station mula sa aming tirahan. Mga 2 to 3 minutes lang na lakaran ay makakarating ka na. Mayroon ding bus station sa harapan ng aming street, ngunit badalang lang kami na sumakay doon kasi hindi yun dadaan sa ruta na aming pupuntahan o trabaho. Pagpasok nga ng subway station ay bubungod sa iyo ang mga machines na bilihan ng ticket. At syempre di rin mawawala ang mga hagdanan. Isang tap ko nga lang sa aking pouch ay nakalampas na ako sa barricade. Nilagay ko kasi ang aking Navigo Pass sa pouch na nakasabit lang sa aking bag para madali ko lang itong madampot. Nang pagkababa ko nga sa train platforms ay sakto naman na paparating na ang train papunta sa aking destination. Papunta nga pala kami sa Val d'Europe kung saan makikita halos lahat ng uri ng brands ng boutique dito sa Paris. Mapamamahalin man na brands o mumurahin na brands ay makikita mo doon. Kaya kung may balak kang regaluhan o mapasalubungan sa kahit anumang uri ng okasyon o kaya naman ay pansarili lang, mahahanap mo lahat doon ng medyo may bawas ng konti sa presyo kumpara sa presyo ng mga ito sa Center Paris. Alam nyo na, tax. Bumaba na nga ako ng subway station at lilipat na sa isang line ng train na pang suburban. Outside Paris pa kasi ang location ng aming destination kaya mahaba-habang biyahe ang nangyari sa araw na to. Mahaba-habang lakaran pa nga ang ginawa ko bago ako makarating sa station kung saan ako sasakay ng train. Anyways, okay lang naman kasi wala naman kaming hinahabol na oras o deadline para makarating sa place na yon. Marahil gusto lang talagang mamasyal ng aking mother kaya inaya niya ako na pumunta sa Val d'Europe para makapag window shopping at mamili na rin ng ilang mga gamit para sa mga bata at para sa aming sarili na rin. Matagal-tagal na rin kasi mula nang kami ay huling makapag-bonding at para na rin may maiba sa aming pang-araw-araw na gawain. Hindi yung puro trabaho lang, bahay, trabaho, bahay, araw-araw ay ganun na lang ang aming ginagawa. And since vacation naman at wala kaming mga pasok sa trabaho, ay humanap kami ng mga mapagkakaabalahan. Natsyempohan ko nga nakakaunting minuto na lang bago dumating ang train papunta sa aking destination. And by the way, ang destination ko pala today ay papuntang Disneyland. Pero hindi sa mismong Disneyland. One station before that Disneyland station, doon ako bababa at doon ko imimit ang mother ko and yung pamangkin ko. Isinama na ni mother ang pamangkin ko sa aming pamamasyal dahil walang may iwan dito para magbantay. And after a while nga ng pagbibiyahe ko ay nakarating na ako sa Val d'Europe kung saan kami magmimit ng mother and pamangkin ko. 2:30 PM na nung mag-meet kami ng mother and pamangkin ko sa station na to. Kaya kung mapapansin nyo ay tirik na tirik ang araw at mainit. Which is okay naman at I prefer naman din kaysa sa malamig or sa umuulan.
Pagkakita ko nga sa kanila ay agad na kaming umakyat at pumunta sa aming pupuntahan at medyo malayo-layo pa ang aming lalakarin bago makarating sa mismong mall. At para makalabas ng train station, kailangan mo ulit mag-tap ng iyong Navigo Pass. Paglabas ng train station ay bubungad sa iyo ang magagandang building at tanawin papuntang mall. Nakailang minutong lakad pa nga at heto na kami't papasok na sa aming destination. Marami pa ring locals at turista na pumupunta dito, lalo na ngayong summer. Natsyempo pa nga na dito ginaganap ang Olympics 2024. Kaya asahan din na maraming tao ang mamamasyal at mamimili sa mga malls ng Paris o kahit sa outside Paris man. Kung mapapansin nyo sa video na to ay mga brands na medyo hindi matunog ang mga pangalan ang nasa loob ng mall. Yan ay dahil nasa labas ang mga mamahaling tatak gaya ng Gucci, Coach, Chanel, Vuitton, Hermes at iba pa. Nasa isang kind of village-like ang mga high-end brands na pinipilahan at sinasadya talaga ng iba. Hindi na kami lumabas at tiningnan pa yon kasi hindi naman talaga yon ang pakay namin dito. Pang low budget and affordable yet practical items lang talaga ang sadya namin today dito, kaya pumunta kami sa Primark, kung saan makakahanap ka ng mga good quality materials yet hindi masakit sa bulsa na products. At heto na nga at nakita na namin at narating ang Primark. Bago ako pumasok ay binidyohan ko muna ang sa labas nito, of course, for the vlog ang peg. At pagpasok namin ay agad bumungad ang mga magagandang dresses at higit sa lahat, ang mga mabababang price signages gaya nito. See for yourself. Tiyak na mawiwili ka talagang mamili kung talagang may budget ka lang nadala. As for us, kaunti lang naman ang nabili namin. Mga 1-day wages lang naman namin ang nagastos namin. Gaya ng mother ko, nag-spend siya ng 130 euros and I spent 115 euros for mine. Hindi ganun kalakihan ang mga nagastos namin pero marami kaming nabili. At masasabi kong worth it naman ang pagod at layo ng biyahe. And that's it for this week's vlog. See you again next week. Thank you so much.